may kumalat din po kasi na message yesterday to some of reporters saying the president's acute diverticulitis has deteriorated severely due to drug use. Nagkaroon din umano ng cyst and showed clear sign of perforation, which could lead to a life-threatening complication if not addressed immediately. How true is this, ma'am? Anong source natin yan? May mga sa Viber lang po, ma'am, may mga naka-receive po sa iba sa amin from a unknown number. Oh, kung unknown number yan, di unknown din ang source niyan. So kung unknown ang source niyan, so malamang gumagawa ng kwento yan. So huwag natin masyadong paniwalaan ng mga kumakalat sa social media nang walang hindi verified at walang ibang source. Ma'am, follow up lang po sa health condition ni Pangulong Marcos. Ang kumalat po ay unknown source. Mayroon po akong source, doktor po ito sa St. Luke's. So siguro naman po ay credible ito. Although hindi ko siya pwedeng pangalanan for the obvious reason. Pero hindi po ba mas makabubuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin ang mga doktor ng presidente para malaman po ng taong bayan yung tunay niyang kalagayan? Kung doktor po yan ng St. Luke's, siya po ba ang doktor ng Pangulo? Hindi po tayo maaaring magbigay ng amang opinyon kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo. Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening, nakaramdam po siya ng konting sakit, at yan naman po ay tinutugunan ng kanyang mga doktor. So, hindi po tayo makakatugon sa mga source na hindi nababanggit kung kanino galing. Yung medical bulletin from the doctors themselves po, hindi ba pwede mas makabubuti kung sila na mismo ang magbigay ng medical bulletin? Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi to life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment? Medical bulletin. Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. So, Pero siya, katawan niya naman po yun. okay. Next question. Nandito na ako. Gusto ko na rin po ang kamustahin. Kamusta na po kayo ngayon? Okay na. Ang giling ng mga doktor ko. Binigyan lang ako ng mga gamot. At saka patuloy pa rin yung aking antibiotics. Pero okay na ako. In fact, nakapag-EDC meeting na kami nung Lunes with most of the cabinet. So I'm back in pero medyo nagtatampo sa akin yung mga doktor ko kasi sinasabi nila wag muna. Sabi ko hindi ko naman pwede pagantayin lahat ng mga nangyayari. So tinuloy ko na lang. And tomorrow I have some meetings in the office. And tuloy-tuloy na. Pero sir, nabanggit sa akin ni Sec Dave, meron daw kayo na paniginipan. No. Parang may namimiss yata kayong food. Dahil, ang ano pa rito, kailangan for a few days, hindi ka pwedeng kumain ng solid food para matanggalan ng stress yung bituka mo. So, puro sabaw lang ako. Kaya nanaginip ako yung isang gabi. Sabi ko sa doktor, pwede na ba ako kumain ng kung ano-ano? Kasi nanaginip ako, nakakain ako ng steak. Ito lang ang iniisip ko. Pero hindi pa pwede. Hindi pa, ngayon pwede na. Pwede ngayon na. Pwede na. Ayan. Oo. Good news na yan. Kumain na ako ng hamburger. But anyway, sir, namimiss na kayo na ibang mga taga-media. Sabi nila, ba't hindi nakarating si Pangulo sa awards rights ng mga outstanding government workers? Oo nga. Hindi ako nakarating dahil meron pa akong gagawin. Pinapunta ako sa nagkonsulta na nandito yung mga doktor. Nagkonsulta sila para tignan na talagang maayos. Kasi nga nagrereklamo sila na dapat magpahinga ako. Sabi ko, hindi ako pwedeng magpahinga. Hindi ako kasama dyan sa mga pahinga. Huwag mo sana, maraming salamat sa lahat ng tao that have been concerned about my health at maraming nagpadala ng mga mensahe na gumaling ka na kagad. Sabi ko, at nagpapasalamat ako sa kanila. Thank you for your concern. But I said, I got the best the best possible medical care that you can have. And that's why I'm already back in harness. Kaya 3:22 p.m. ngayong hapon, 22 minutes lamang mula nung binuksan natin ang ating sesyon. At posibleng bago pa ispinonsor ng Ginoo mula sa Pampanga, Senator Kiko,
ang ating sense of the Senate na resolution, may post na naman ang Chinese Embassy Manila tungkol sa paksa ng ating resolusyon. Ngayon naman, si Deputy Spokesperson of the Chinese Embassy, Guo Wei, sabi niya, echoes do not make a claim true. What matters is whether the argument stands up to scrutiny, not how many voices repeat it. At nirepost nila yung visuals ng 15 senators condemn Chinese embassy's criticism of Philippine officials. Na ang ibig sabihin ng unang linya ng post ni Deputy Spokesperson of the Chinese Embassy Manila, Guo Wei, gaya-gaya lang tayo sa isa't isa, tayong lahat na pumirma so far sa resolusyon. Ang ibig sabihin sa post niya, hindi daw tatayo yung ating pagkondena sa mga pinagsasabi nila bago pa ang araw na ito. At hindi tayo yung ating iginigiit na may karapatan at tungkulin tayong itaguyod ang pambansang interes. At minamaliit niya na halos 2/3 ng Senado ay pumirma nitong resolusyon. Ibig sabihin po, hanggang 36 minutes ago, half an hour before, salita pa rin ang salita ang Chinese Embassy Manila tungkol sa issue na ginawa natin ng resolusyon sa pamumuno ni Senator Kiko. Ganyan pa rin ang tono nila, bastos, walang paggalang. At gusto pa rin nila sila ang masusunod. Hindi lang sa dagat ng Pilipinas, hindi lang sa social media ng Pilipinas, pati sa Senado ng Pilipinas. Kaya saganang akin lamang po, Mr. President at mga kasama, yang ganyang consistent na pambabastos, walang pagrespeto, napaka-undiplomatic na stance, saganang akin lamang po, ay lalong nagbibigay ng urgency na maaprubahan ang ating resolusyon. Senator Bato, kasi kino-question, Diniscuss namin kanina ni SP, pero hindi ako at liberty to share with you kung pinag-usapan namin. Meron kaming proposed resolution or solution how to handle Senator Bato sa situation. so kailangan bang reviewin po yung rules ng Senate para dun sa mga Rules ng Senate o baka yung sa Ethics Committee. As a ethics committee. So you can only act. Pero na-constitute na yung ethics natin eh. So matatakil na yan. Pero only after, sir, na may mag-file ng formal complaint against Senator Bato. Meron, I think, I heard Senator Trillanes Pero is filing, I think, in March. Kasi ng 6th month ng absent si Senator Bato. I don't realize that. I didn't realize that until nabanggit kanina na 6 months na nga palang wala si Senator Bato rito in March. Pero only after the filing of the complaint, sir, na makaka-act ang ethics committee. Of course, yeah. And marireview ang rules ng Senate, sir, on Pwede sa absences? recommendation, pwedeng gamitin yung Ethics Committee recommendation na merong kasama sa recommendation to amend the rules. Para pag halimbawa hindi po mapasok, walang sweldo, parang gano'n, sir? O walang Parang, operation. parang natin ko yung usapan namin ni SP More or less, yun ang isang suggestion na baka isuspend or itigil yung sweldo kasi parang sabi ko kay SP kanina, paaral natin mabuti kasi covered kami ng civil service law. Baka hindi ubra yung hindi mo pasweldo yung senador kung walang basis. Pero tama rin sa SP, we have our own rules. Bound tayo ng Ethics Committee recommendation. Once ma-adapt sa plenary, pwedeng isa sa mga recommendations at pwedeng implement ng plenary na itigil. So that's one of the suggestions. Sir, kailan po ito inaasahang lalabas, itong resolution na kinakraft niyo po ni SP? Yung hindi ang planong kausap namin si Senator Trillanes kanina eh. Bumisita pa sa SP. He's here po, sir. Ha? He's here po. Kanina. Nagpunta po si Si Senator Trillanes? yeah, nandyan sa nag-request ng meeting actually sa amin dalawa. Tukol sa kay Sen Bato yung napag-meeting. One of the
topics ng discussion. Siyempre. Sir, sa rules, Worse is makulong siya sa dihig. Nothing could be worse than that siguro. No? For a sitting senator. Pero sir, sa Senate, sir. Sa Senate lang, sir. Hindi ko alam, mahirap mag-speculate dahil trabaho ng Ethics Committee yan. pero sa rules ba, sir, pag 6 months na yung absence, may sanctions? Walang ganon. Kaya nga, sabi nga ni Nimpa, pwede isama sa... Pakita ko sa'yo. Oh, tamad kayo eh. Look at this. These are Chinese products na nabibili sa Binondo. Na sinabi nyo, warning, masama sa kalusugan. Huwag tangkilikin. And yet, pinapabayaan nyo na nagkalat to sa Binondo at sa Quiapo. Ayan oh, mga Chinese products. Meron pa dito, may amphetamine pa. Oh, sabi nyo masama sa kalusugan. Bakit yung pinapayagan? Ba't di kayo nag-raid? Di ba meron kayong enforcement group na armed kung kailangan, di ba? Tapos meron pang biogesic dito na fake. Oh, nasa yung biogesic na fake? Meron din kami nabili fake na biogesic, fake na Neozep, and fake na Decolgen. Ayan. Alam nyo, Director General, itong mga fake na medicines, hindi natin alam kung anong formulation ito. Maring masama sa kalusugan to. Kung hindi man siguro effective, okay lang sana. Hindi tumatalab. Pero paano kung may side effect? Bakit hindi nyo po nahuhuli ito? Ba't kami? 800 ang tao nyo, kami ang tao ko, 2 lang ang tumutok dito, ang dami namin nagawa. Yung sinasabi nyong 1,000, 50,000 mga nakumpiska nyo, kung kami nga, milyonis na agad. 2 tao lang. Ano pa, napa-down namin, na-flag down. Don't use that word na kulang kayo sa tao. O katulad yung sinabi ni Senator Erwin sa Palawan, since 2018, importante yun para sa libre dialysis sa probinsya. Hindi ma-approve-approvehan. Why? Kasi hindi kayo nakafocus doon. Kasi walang lagay yun eh. Kaya sinantabi nyo. Pero kung may mag-apply na malaking pharmaceutical companies, I bet you, approvehan nyo agad yun. Kung hindi pala tumawag si Sen. Erwin, tenga lang yun. It's either inutil, tamad, or nag-aantay ng lagay. Ganun lang po yun. You guys are not doing anything. Akala ko ba, mag-resign ka? Paano yan, sir? Yung hinamon kita dito noon na kapag naipadown ko yung mga hindi nyo mapadown for so many months and years, mag-resign ka. Sabi mo, we will comply. And then hinamon ko ulit yung boss mo, si DOH Secretary, na sabi ko, yung meron pa nga kayong produkto na 12 years na, hindi nyo mapadown, ma-take down. Tsaka yung mga sa advisory, sabi ko, paano ko mapatake down ko yan at hindi nyo mapatake down? Sabi kay DOH Secretary Erbosa, would you ask Attorney Teston to resign? Sabi niya, yes. Sir, inutil ka po. I'm sorry to tell you. You're incompetent. At yan mismo, sinabi ng ARTA, kayo ang one of the most complaint agency. ARTA na po mismo nagsabi niyan. At dudugtungan ko. Dapat kayo, karamihan kayo sa management, magsi-resign na kayo. Inutil kayo eh. Wala kayong ginagawa kung hindi. Humintay lang siguro ng lagay mula sa mga malalaking pharmaceutical companies.